So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon siguro aware naman yung karamihan sa atin na nagkaroon po ng Senate hearing at nandun po si Alice Guo. Kumbaga ito yung first time na nagkaroon po ng Senate hearing regarding po diyan sa Pogo na nandun po si Alice Guo mula nga po nung tumakas siya. Okay. So ngayon mga kababayan, alam niyo kung anong nakakatawa dito? Ang nakakatawa dito mga kababayan, naging defensive masyado si Bongo. Okay. Do'n po sa hearing po na 'yan mga ka-Streetwise 'no, wala namang nagbabanggit na si Duterte ay sangkot sa Pogo or kino-connect si Duterte kay Alice Guo, wala namang gano'n. Well, tayo sa social media 'di ba, meron tayong speculations na gano'n pero yung nangyari po sa Senado wala. Pero itong si Bongo out of nowhere, bigla siyang naging defensive at biglang binanggit si dating Pangulong Duterte nang wala naman nagtatanong. Okay. So kasi mga kababayan, siguro aware naman po tayo na meron tayong speculations. Tayo sa social media na meron pang mas mataas po na tao kay Alice Guo. At ayan din po yung naging what they call this, ang naging conclusion ng hiwalay na hearing po ng Quadcom sa House. So meron pang mas mataas kay Alice Guo at itong Pogo po na to ay isang malaking sindikato na sangkot po yung human trafficking, droga at saka money laundering. Okay. So, ang point dito mga kababayan 'no, ang gusto ko talagang, sabihin dito kay Bongo, walang nagko-connect kay Duterte sa Pogo, 'di ba, sa Senado kahapon. Pero bakit mo binanggit? At ito, at napakasinungaling ni Bongo dito. Sabi ni Bongo, galit daw po siya sa Pogo, pero hindi po totoo 'yun. Hindi totoo 'yun. Pakita ko sa inyo 'no. So ngayon mga kababayan 'no, ito yung balita kanina from, ABS-CBN News, okay. Sabi dito, Bongo urged Alice Guo to tell the truth, dismisses chismis linking Rodrigo Duterte to ex-mayor. Okay. So ngayon, ang sabi ni Bongo, wala daw pong kinalaman, di ba? At hindi daw po nalilink si Duterte, si Digong kay Alice Guo. Di ba? Kwento mo sa pusit. So sabi dito, no? Okay. Marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa'yo. So bakit hindi mo tinanong? Dapat tinanong mo. 'Di ba, ang problema kasi dito kay Bongo 'no, late na nga dumating nung hearing, tapos ngayon ang gagawin mo lang pala do'n is ipagtatanggol mo lang pala si Duterte nang wala naman nagtatanong. So ang lumalabas dito mga kababayan, hindi po nagiging senador si Bongo ng mga Pilipino. Nagiging senador po siya ni Duterte lang. 'Di ba? Oh, actually may video 'to, may video 'to, panoorin na natin mamaya 'no. Basahin muna natin 'to. Sabi pa dito, ayoko na po sanang bigyan ng panahon ang chismis, pero since nandito ka na, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang aligasyon. So, ang problema dito kay Bongo, late ka na nga dumating, so hindi nakasagot si Alice Guo. Di ba? So, sabi dito, going to stress that he is against Pogo, especially if there's operations compromise peace and order. Sinungaling ka talaga, no? Okay. Marami pong nadadamay ng mga inosente, pati yan, bla bla. Okay. So, ito. Ito yung nangyari kanina. Okay? Kahapon pala, sorry. So, panoorin natin to, Ito yung statement ni Bongo. Sige. You have the floor, Sen Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ang katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yun, totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat. Marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na. So, ayaw daw bigyan ng panahon ni Bongo ang mga chismis, pero binigyan niya ng panahon dito. Labo mo talagang inchik no? So ngayon, di ba, kanina kasi napanood ko yung hearing po na yan, wala po nagbabanggit kay Duterte. Siya lang talaga. So ngayon, mga kababayan, no, tingnan nyo, una kasi, kasalanan mo yan, Bongo, Kasi una,
binuking mo mismo si Duterte na si Alice Guo ay kaibigan ni Digong mismo. Ito, tingnan nyo to Yan yung picture na yan, naalala nyo yung picture na yan. So yung picture na yan mga kababayan, no, unang post kasi nito, unang lumabas ito. Yan, yung picture na yan. Kumalat yung picture na yan. So ngayon, ang nangyari dito, nagkaroon ng chismis kasi no, na si Duterte po ay may sakit at nagpapagamot po sa sa ibang bansa. So ang ginawa po ni Bongo, tatanga-tanga, nagpa-picture kay Duterte. Alam nyo na yung story ng kwento na to story ng picture na to So nung nagpa-picture po si Bongo diyan kay Duterte, nalaman po ngayon natin na bahay pala ni Digong itong pinagkuhanan ng picture ni Alice Guo at saka ni Digong. Bahay niya pala yan. So ngayon, kasalanan mo yan kung bakit kinokonekta si Duterte kay Alice Guo kasi ikaw ang nag-booking sa kanya. O, di ba? Oh, at syempre mga ka-street race, hindi po natin pwedeng pagsawalang bahala na ang pinaka-ini-issue po talaga dito kay Alice Guo ay Pogo. Pogo. So, sino ba nagpapasok ng Pogo sa Pilipinas? Si Digong. So, ngayon sasabihin mo sa amin na walang kinalaman yan si Duterte kay Alice Guo. So, hindi talaga natin pwedeng mawala sa isip ng mga tao na konektado si Duterte sa Pogo kasi nga po, siya nagpapasok ng Pogo sa Pilipinas. At syempre, si Alice Guo ay ang pinaka-tinuturong mastermind po ng Pogo sa Bamban. So, hindi pwedeng hindi mag-isip ang mga tao na connected yung mga yan. At tandaan natin mga kababayan, ayon po sa House, sa Kongreso, si Alice Guo po ay may mas mataas pang tao sa kanya. So, syempre, Duterte yun. At saka Michael Yang. Yun nga lang mga kababayan, binanggit po dito ni pangalan nito, ni Bongo, si Michael Yang, nang wala naman nagtatanong. O, tinan nyo to sige, panoorin nyo to. Ang sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth, sa pagkakilala ko po sa kanya. Sabi niya dito, no, hindi daw po siya pumunta dyan sa Senate hearing na yan para ipagtanggol si Duterte. Anong ginagawa mo dyan? Anong tawag mo dyan? Walang nagtatanong kay Duterte pero binurot out mo at nagtanggol mo. Dapat kasi Bongo, no, dapat ikaw po ay senador po ng Pilipinas. Senador po ng mga Pilipino, hindi ka senador ng mga Duterte. Gago rin talaga itong incheck na to no? Sige. Knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yun. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo. Di raw pumapayag ng illegal. Pero nung pinapasok ni Duterte yung Pogo, naging talamak po yung money laundering. Naging talamak po yung human trafficking. Naging talamak din po yung droga. Sino niloloko mo, Bongo? Alam na natin to, no, nagiging redundant na nga ako pero syempre, di ba? Hindi lahat ng tao tanga, Bongo, no? Malamang kayo lang mga DDS. Okay? At malinaw mga kababayan, si Duterte po nagpapasok ng Pogo. Di ba? Because of EO number 13. Di ba? Gumawa ng guidelines si Duterte sa Pogo para papasukin yung Pogo lang hindi po dumadaan ng Congress. So dapat nga impeachable offense yun Kasi yun unconstitutional yun continue. Yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Sabi, gago talaga to, no? So sabi ni sabi ni Bongo, palaging naliling kay Duterte si Michael Yang. Hindi naliling si Duterte kay Michael Yang. Magkasabwat talaga sila. Gago talaga, no? O, tingnan nyo to, Sige. So, ito, no? So, i-type natin Advisor Michael Yang Duterte, no? So, teka lang. Tanggalin na muna natin to, no? Okay. So, ito mga kababayan, ang linaw dito, tingnan nyo. Tingnan nyo, Ang sabi dito. Kasi sabi ni Bongo, nalilink daw kay Duterte. Hindi siya nalilink kay Duterte. Magkasabwat talaga sila, magkaibigan talaga sila. So, sabi dito, sabi dito sa GMA News Online, ex-Duterte advisor Michael Yang. So, ibig sabihin nun mga kababayan,
si Michael Yang po ay advisor po dati ni Duterte. So hindi siya nalilink kay Duterte. Link talaga siya kay Duterte. Kita mo, ikaw talaga Bongo naman eh. Ba kwento mo sa pusit. Okay, continue, sige. Walaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal. Kwento mo yun. Pero iba naman yung kwento ng ibang tao na mas nakakakilala sa inyo. Di ba? Tulad ni Las Cañas, pati yung isa, yung Bato-Bato. Di ba? Ang lumalabas dito, kasabwat ni Duterte si Michael Yang sa mga illegal na negosyo sa Davao, and then nung naging presidente nga po si Duterte, so mas lalong nag-level up yung mga illegal na gawain po ni Michael Yang kasi nga po presidente na si Digong. Kwento mo yung sinasabi mo. 'Di ba? Itong hirap talaga dito mga kababayan eh. Nagiging platform na po kasi yung Senado ng mga Duterte fanatics, ng mga Duterte ng mga senador na sumusuporta kay Duterte para ipagtanggol po si Digong na hindi naman kasama sa hearing. Tandaan nyo mga kababayan, yung hearing po na yan, hindi po nababanggit si Duterte at hindi po nababanggit si Michael Yang. Pero bakit ikaw ang nagbanggit? So, syempre, isipin namin dito, ano yan, guilty kayo. Di ba? O, sige, continue pa. Ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, Ano? lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. So, parang ikaw. Parang ikaw. Di ba? Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo na. So ngayon, napakasinungaling mo talaga, Bongo. So ayaw mo raw ng Pogo. So actually kasi mga kababayan, itong hearing po na ginagawa po ni Rizon Tavero sa Senado, meron na pong committee report yan. So ito, basahin ko lang, no? Ano bang committee report yon? 136 ba yon? Tinanapin natin. Okay, ito. Ito Teka lang hanapin natin. Ito. Ayan, ito pala, okay. Ito, no September pa to 2023. Okay? So, Senate panel recommends expulsion of Pogo from the Philippines. Okay? So, the Senate Committee on Ways and Means. So, ito, ang may hawak pala nito, Ways and Means, si Win Gatchalian. So, si Win Gatchalian po, nag-conduct po ng hearing po sa Pogo nung last year. At ngayon, nagkaroon ng pirmahan para ipa-ban yung Pogo. Wala yung pangalan mo ditong buwaka ng inaka, no? So, sabi dito, in Committee Report number 136. So, sabi dito, 10 lawmakers signed the report, namely, Win Gatchalian, Bato de la Rosa, J.B. Ejercito, Grace Po, Rizon Taveros, Pia Cayetano, Rapi Tulfo, Loren Legarda, Joel Villanueva, Pimentel, di ba? Tsaka si Pimentel. Itong 10 senador po na to, ang pumirma sa Committee Report 136 para iban yung Pogo. Wala yung pangalan mo dyan. Kasi kung sinasabi mo na matagal ka ng against sa Pogo, dapat nakapirma ka dito. Manloloko talaga to, no? Manloloko to eh. Ewan ko lang mga kababayan, no? Ako po, nananawagan po ako sa inyo, no? Na kung kayo po ay nasa matinong pag-iisip at kayo po ay hindi po abnormal, huwag niyo na pong iboto to si Bongo next year. Kasi sorry, kasi alam naman po natin na re-electionist po ito eh. 'Di ba kung kayo po isang matinong tao at hindi po kayo abnormal, huwag niyo pong iboto si Bongo.
Pero kung abnormal kayo, sintu-sintu kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Continue. Sige. Po, pag naghahasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. So, anong ginawa mo? O, alam mo na pala dyan sa condo na malapit sa inyo, mayroon palang pogo naghahasik ng lagim. Anong ginawa mo? Ha? Hirap sa'yo eh. Compromise na po ang peace and order. Ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat. Alam ko sa'yo, kwento mo sa pusit. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Anong masasabi nyo nga po dito sa katarantaduhan po ni Bongo? Kasi, una, di ba, kung nako-connect nga si Duterte kay Alice Go, kasalanan mo yun. Di ba? At syempre, alam naman po natin na si Duterte po nagpapasok ng Pogo. Tapos, Diyos ko, ewan ko ba, no? So, nagiging defensive ka kasi dito. Di ba? It's ano to eh. Naka-bullshit nito eh. So, yan, so kayo po dyan, no, sa team replay, no, nga po masabi nyo nga po dito, sa ka-bullshitan po na sinabi po ni Bongo, kayo ba naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Pero ako hindi, Hindi ako naniniwala dito. Oh, yan, no? So, pa-comment lang po sa baba. Tsaka yung point niya pa dito pala, ano masabi nyo nga po sa pagiging defensive po ni Bongo? Di ba dito po sa Senate hearing po na to? Okay? So yan po, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre po sa Team Replay, hindi pa po nakakapag-like, subscribe, at hindi naman po kalabisan, pwede nyo naman pong i-share itong video po na to sa inyong mga social media accounts, no? So maraming salamat mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat, thank you.